Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4146. Nang makita ni Daryl si Oliver na sumugod sa pormasayon kasama ang masasamang sundalo, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang mga ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya ay namumula siya sa tuwa. Naisip ni Oliver na sa wakas ay mag-aambag siya ng ilang trabaho para kay Morticia. Hindi niya alam na naipasok niya ang sarili sa isang bitag. Makinig kayong lahat, si Oliver ay mukhang kampante nang pumasok sila sa Mountain Wood na pormasayon at habang nag-utos siya sa libu-libong masasamang sundalo. Panipi, ating linisin ang mga kahoy na istoka at mga bato sa lalong madaling panahon, at huwag palampasin ang alinman sa mga ito. Tingnan natin kung may butas sa ilalim ng mga kahoy na istoka at bato at kung mayroong isang lihim na daanan. Agad na naghiwa-hiwalay ang 5,000 mga kawal at sinimulang ilipat ang mga tambak na kahoy at mga bato sa kanilang harapan. Nako, nagpipigil ng tawa si Daryl nang makita ang eksenang nasa harapan niya, pero nagkunwari siyang umiling-iling at parang wala nang magawa. Kumunot ang noo ni Morticia nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Daryl at nagtanong, ano ang mali? Bakit ka umiiling? May mga demonyo bang nagtatago dito? Tumingin siya kay Daryl na may dissatisfaction sa mga mata. Kung nagkunwari lang si Daryl na nagmumura sa kanya, hindi niya ito patatawarin. Umiling si Daryl at nakangiting nagpaliwanag, wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Wala akong pinapadalang mensahe sa mga demonyo. Hindi ko alam kung may mga demonyong nakatago doon. Ang pinagsisisihan ko ay si Oliver din, pabigla-bigla mag-ambag. Parang magulo ang mga kahoy na istoka at batong iyon, pero may mga sikreto sa mga iyon. Ikaw lang, boom, boom, boom. Bago natapos ni Daryl ang kanyang mga salita, naramdaman niya ang isang biglaang marahas na panginginig ng boses sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, nakita niya ang Mountain Wood Formation sa kanyang harapan na nanginginig ng marahas na parang may lindol. Ang mga kahoy na istoka at mga bato sa Mountain Wood Formation ay nagsimulang gamulong isa-isa na parang nabuhay. Ang mga kahoy na istoka at mga bato ay mabigat, at ang puwersa habang sila ay gamulong pababa ay kahanga-hanga. Ano ang nangyari? Nagulat si Oliver at ang masasamang sundalo sa Mountain Wood Formation at Morticia, na nakatayo sa labas at nanunood. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nabuhay ang mga kahoy na istoka at batong iyon, napawang mga bagay na walang pakiramdam. Gayunpaman, alam ni Daryl na ang dahilan sa likod ng biglaang pagbabagong iyon ay dahil inilipat ni Oliver at ng mga halimaw na sundalo ang mga kahoy na istoka at bato at nag-trigger ng pagbuo. Lumabas ka! Lumabas ka! Gulat na gulat ay nag-react si Oliver at napasigaw, walang saysay yan. Lahat, bilasan mo at lumabas. Habang sumisigaw siya, mabilis na pinahit ni Oliver ang mga gulong ng kanyang wheelchair at desperado siyang tumakbo palabas ng lugar. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sinubukan ng libu-libong masasamang sundalo ang kanilang makakaya upang desperadong makaalis sa lugar. Gayunpaman, ang Mountain Wood Formation ay naisaaktibo, at ang sitwasyon ay wala sa kanilang kontrol. Maraming masasamang sundalo ang tinamaan ng mga gumugulong na kahoy na istoka at mga bato dahil sa gulat, at ang ilan ay nadurog sa ilalim ng mga bato. Ang buong Mountain Wood Formation ay nagkagulo, na may mga hiyawan at panaghuy mula sa loob ng lugar. Napakagatlabi si Morticia habang tinitingnan ang kaguluhang nasa harap niya. Ang kanyang mislan at magandang mukha ay isang pagpapakita ng malamig na galit. Bago pa sila makakita ng mga demonyo, nawala na siya ng halos 1,000 masasamang sundalo. Hindi maiwasan ni Morticia na sumulyap kay Daryl na may salungat na tingin. Mukhang tama siya, maraming nakatagong panganib ang lugar. Itinulak ni Oliver ang kanyang wheelchair para makatakas sa sakuna habang nagmamadaling lumabas ng Mountain Wood Formation. Gayunpaman, nabasag pa rin ng nahulog na bato ang kanyang wheelchair. Agad na nawala ng suporta si Oliver at gamulong sa malayo. Nababalot ng putik ang mukha niya kaya napahiya siya. Takot at galit si Oliver. Paano kaya iyon? Dahil halos 1,000 masasamang sundalo ang napatay, tiyak na hindi siya patatawarin ni Morticia sa pagkakamaling iyon sa kanyang panig. Oliver, habang nagpapanik si Oliver, naglakad si Morticia palapit sa kanya at tumingin sa kanya.
Malamig niyang tinanong, di ba sabi mo safe dito? Anong nangyari? Kabanata 4147. Iyong kamahalan. Gustong umiyak ni Oliver, ngunit walang luha. Panik niyang sabi, hindi ko alam kung ano ang mali niyan. Yung mga kahoy na istaka at batong iyon ay biglang gumalaw. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Tumingin si Oliver kay Daryl at sumigaw, si Daryl. Dapat siya. Natakot at nagalit si Oliver at gustong sisihin ang iba maliban sa sarili niya. Kung tutusin, wala siyang nagawang kontribusyon at napatay ang halos 1,000 sundalo. Kung si Morticia ang sisihin sa kanya, paano siya makakaligtas doon? Kumunot ang noo ni Daryl, at tumaas ang galit niya. Anong tanga? Paano pa niya ako sinisiraan sa panahong ito? Napaisip si Daryl habang tumatawa. Tumingin siya kay Oliver at malamig na sinabi, Oliver, wala kang kahihiyan. Ikaw ang nagpumilit na pumasok ngayon lang. Sinubukan kitang pigilan, pero pinilit mong magsumbong ako ng palihim sa tribo ng demonyo. Ngayong nagkaka-problem ka, sinusubukan mo na naman akong sisihin. Sa tingin mo ba nakakatawa? Hindi mapagkumbaba o mapilit ang mga sinabi ni Daryl. Kahit na mukhang hindi siya masaya, siya ay nagsasaya sa loob. Naisip niya, laging laban sa akin si Oliver. Sa pagkakataong ito, pahihirapan kita bilang kabayaran. Ikaw, namula ang mukha ni Oliver sa pangungutya ni Daryl. Gusto niyang pabulaanan, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tama si Daryl. Sinubukan niyang pigilan siya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Oliver. Gayunpaman, naramdaman ni Oliver na may hindi tama. Maliwanag na nakita ni Daryl ang lahat. Kusa niyang pinigilan si Oliver para lalong magmukhang kainahinala. Oo, dapat na iyon. Galit na galit si Oliver kaya sinigawan niya si Daryl. Halika, tigilan mo na ang pagkukunwari. Anyway, kasalanan mo lahat. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang iyong kilos. Ikaw, ngumiti si Daryl at hindi pinansin si Oliver. Sampal, bago natapos ni Oliver ang kanyang mga salita, si Morticia, na nasa tabi niya, ay mabilis na naglakad. Itinaas niya ang kanyang magandang kamay at sinampal ang mukha ni Oliver. Basura, tinitigan ni Morticia si Oliver na may malamig na ekspresyon at malamig na sinabi, kasalanan mo ang lahat kung bakit padalos-dalos kang sumulong. Hindi ka nagpapakita ng mga palatandaan ng pagmumuni-muni sa sarili. Ang lakas ng loob mong sisihin si Daryl. Napasimangot si Morticia habang binibitawan niya ang mga salita. Halata sa kanya na mabait lang si Daryl kay Oliver kapag pinaalalahanan siya nito. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ni Oliver ang kabaitan ni Daryl. Halos pumatay siya ng 5,000 masasamang mga sundalo dahil sa kanyang handgal na desisyon. Ibang-iba ang tingin ni Morticia kay Daryl kaysa kanina, at ang mga mata nito ay kumikinang sa kakaibang liwanag. Si Daryl ay isang bayani sa Nine Mainland. Siya ang Nine Heaven Sage na nakakakita sa mga kahoy na istaka at mga bato sa isang sulyap upang mapansin ang isang bagay na mali. Kakayanin niya talaga, mabuti na lang at hindi niya ito napatay. Iyong kamahalan. Humakbang paarap si Daryl, sinulyapan si Oliver, at mahinang sinabing napakagahamon ni Oliver sa kredito. Kaya naman napakalaking pagkakamali niya. Hindi natin siya mapapatawad ng ganoon kadali. Kung noon pa man, siguradong hindi naguguluhin ni Daryl ang sarili sa paggawa ng mga ganoong bagay. Gayunpaman, iba ang sitwasyon. Ang isang kontrabida tulad ni Oliver ay dapat patayin sa lalong madaling panahon. Kung patuloy siyang mabubuhay, magdudulot siya ng walang katapusang kaguluhan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang batang iyon ay anak ng Black Tortoise King at may hawak na maraming impormasyon tungkol sa tribo ng demonyo. Oo, pagkatapos ng nangyari, nagbago ang tingin ni Morticia kay Daryl. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito at pagkatapos ay inutusan ang masasamang sundalo, mga bantay, patayin si Oliver. Pumayag si Morticia na isama si Oliver dahil alam niya ang lokasyon ng bagong teritoryo ng tribo ng demonyo. Gayunpaman, lumipat muli ang tribo ng demonyo, kaya walang silbi si Oliver sa kanya. Kinasusuklaman ni Morticia ang isang walang kwentang bootlicker. Agad na pinalibutan ng ilang masasamang sundalo si Oliver at kakaladkarin na sana siya palayo. Takot na takot si Oliver. Mapatla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, mabilis na lumuhad si Oliver at yumuko kay Morticia habang humihingi ng awa.
Kamahalan, mangyaring iligtas ang aking buhay at bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Kabanata 4148. Bilang isang pile na walang paa, nahiga si Oliver sa lupa sa isang nakakahiyang posisyon. Hindi gustong mawala ni Oliver ang kanyang dignidad sa ganoong paraan, ngunit wala siyang pagpipilian. Siya ay sumuko na sa mga halimaw, at wala nang babalikan. Pinandilatan ni Oliver si Daryl habang nagmamakaawa. Gusto ni Daryl na samantalahin ang pagkakataong patayin si Oliver, at hindi kayang hayaan ni Oliver na magtagumpay si Daryl. Nagkunwaring lumingon-lingon si Daryl na may maluwag na ekspresyon sa mukha nang harapin ang puot ni Oliver. Hindi natinag si Morticia, at nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Iyong kamahalan, si Oliver ay lubos na naguguluhan. Nagpatuloy siya sa pagyuko at sinabing may luha sa kanyang mga mata, tapat ako sa iyo. Isipin mo. Ang anak ng White Tiger King ay nasugatan ako ng husto. Bakit ako makikipagsabuatan sa kanila at magiging hindi tapat sa iyo? Ang nangyari ngayon ay isang aksidente. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Oliver, at saka, hindi mo pa nahuhuli ang mga demonyo. Maaari pa akong maging kapaki-pakinabang sa iyo, di ba? Puno ng pag-asa at pagmamakaawa ang mga mata ni Oliver. Napabuntong hininga si Morticia nang maramdaman ang sinseridad ni Oliver, at bahagyang lamambot ang mukha nito. Malumanay niyang sinabi, "Bueno, alang-alang sa iyong katapatan, ililibre kita sa pagkakataong ito." Ayaw ni Morticia na buhayin si Oliver, ngunit naisip niyang tama si Oliver. Maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang sa kanya dahil hindi pa nila nahahanap ang mga demonyo. Kailangan lang niya ng isa pang pagkakataon. Salamat, kamahalan. Natuwa si Oliver at lalo pang yumuko para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit, gayunpaman, noong panahong iyon, binago ni Morticia ang paksa. Tumingin siya kay Oliver at walang pakialam na sinabi, "Hindi mo kailangang makialam sa investigasyon ng kanilang bagong teritoryo. Mula ngayon, susundin natin ang kaayusan ni Daryl, kasama ka." Naiintindihan mo ba? Mukhang matatag at hindi mapag. Aalinlanganan si Morticia habang sinasabi iyon. Ang katotohanan na si Daryl ay tumigil sa pagkilos sa oras na ganap na nagpakita ng kanyang kakayahan at kakayahan bilang isang mahusay na pinuno. Naisip niya na ito ay pinakamahusay na hayaan siyang manguna sa kanilang pagsisiyasat. Para naman kay Oliver, masyado siyang sakam. Para mag-isip ng mapanuri para makagawa ng mga tamang desisyon. Ano? Nagulat si Oliver. Tumingin siya kay Morticia tapos kay Daryl. Siya ay natigilan at hindi makapagsalita. At ang kanyang puso ay napuno ng galit. Gusto niyang makinig siya sa arrangement ni Daryl. Walang paraan na gagawin niya iyon. Magpo-protesta na sana si Oliver. Gayunpaman, nang makita niya ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, hindi binigyan ni Morticia ng pagkakataon si Oliver na magsalita. Malamig niyang sinabi, "Iyon ay isang utos. Wala kang pagpipilian sa bagay na ito. Huwag mong kalimutan na iniligtas ko lang ang iyong buhay. Magpasalamat ka." Tumalikod si Morticia at tumayo. Muling bumagsak si Oliver sa lupa. Gusto niyang umiyak, ngunit walang luha. Sige, huminga ng malalim si Daryl at inipon ang mga halimaw na sundalo sa paligid niya. Ngumiti siya at sinabing, "Mula ngayon, lahat ay kailangang makinig ng mabuti sa mga utos ko. Huwag kang magkamali." Habang nagsasalita siya, hinati niya sa 4 na pangkat ang mga masasamang sundalo at pumasok sa pormasayon mula sa 4 na direksyon, ayon sa pagkakabanggit. Iyon ang tamang paraan para masira ang formation. Oo naman, sa ilalim ng utos ni Daryl, sinimulang linisin ng masasamang sundalo ang mga kahoy na istaka at bato sa lugar. Naging maayos ang lahat, at walang biglaang paggalaw sa mga kahoy at bato. Si Morticia, na nakatayo sa malapit, ay hindi maiwasang tumango bilang pagsang-ayon. Tama si Daryl. Sa tulong niya, mabilis na makapasok ang mga Fiend sa Sky Imperial Palace. Para sa iyo, lumingon si Daryl at tumingin kay Oliver, nakahiga sa lupa. Sabi niya na may mahinang ngiti, "Pumunta ka at linisin mo ang maruming tubig at tingnan kung may nakatagong daanan doon." Itinuro ni Daryl ang malapit na kanal. Ang kanal ay puno ng putik at iba pang maruruming bagay. Ito ay kulay itim at masangsang ang amoy. Namutla ang mukha ni Oliver, at ang puso niya ay agad na napuno ng galit. Gusto ba ni Daryl na maghayganti sa dahilan ng trabaho? Kung tutusin, anak ako ng Black Fortress King.
Paano ko malilinas ang wastewater? Hindi kumbinsido si Oliver at nagprotesta. Daryl, huwag kang masyadong lalayo. Paano ako maglilinis ng kanal kapag ganito ako? Humalaklak si Daryl at dahan daw ang sinabi, iyan ang perpektong trabaho para sa isang pilay na tulad mo. Gaya nga ng sinabi mo, kailangan mong suriin ang lahat ng lugar dito. Kung may lihim na daanan at nalampasan natin, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Kabanata 4149. Seryoso ang itsura ni Daryl habang nagsasalita, pero bakas sa mga mata niya ang pagiging tuso. Oo, sinasadya niya. Paulit-ulit na sinisiraan ni Oliver si Daryl at sinubukang i-frame siya sa lahat ng oras, na ikinagalit ni Daryl. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataong iyon para pagtawanan si Oliver para mailabas ang kanyang galit. Ikaw, namutla ang mukha ni Oliver dahil wala siyang masabi para pabulaanan iyon. Pagkaraan ng ilang segundo, nagpa siya si Oliver na huwag nang magsalita pa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumalikod, gumapang patungo sa maruming kanal, at nagsimulang linisin ang mga bagay na nasa loob nito. Sumpa ni Oliver sa sarili. Daryl, hintayin natin. Kapag nakuha ko ang aking mga kamay sa iyo, ipapalimos ko sa iyo ang kamatayan. Humalaklak si Daryl at nagkunwaring hindi nararamdaman ang galit ni Oliver sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, nalinas ang mga stake at bato sa Mountain Wood Formation. Natuwa si Morticia at agad na nagpadala ng kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang bundok. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ang lugar sa likod ng Mountain Wood Formation ay lubos na desyerto. Walang tao doon. Ang buong tribo ng demonyo ay walang iniwan na mga mandirigma sa lugar na iyon. Sila ay ganap na umatras. Tumayo si Morticia sa lugar, at masama ang kanyang kalooban. Matapos ang lahat ng kanilang pagsusumikap, lahat ng kanyang pagsisikap ay nawala ng saysay. Nakahinga ng maluwag si Daryl, at gumagaan ang kanyang puso. Kabanata 4150. Ang White Tiger King at Calori Phoenix ay naging maingat. Matapos nilang lisanin ang lugar, wala silang iniwan na bakas. Hindi na naramdaman ni Daryl na mag-alala pa sila. Iyong kamahalan. Gayunpaman, may nakita ang isang halimaw na general. Mabilis siyang naglakad at tuwang-tuwang sinabi, nakakita kami ng mga bakas ng pag-urong ng mga demonyo dito. Iyon ay mahusay. Noong una ay nanlumo si Morticia, ngunit gamaan kaagad ang pakiramdam niya nang marinig niya ang balita. Hinayaan niya ang halimaw na general na manguna sa daan ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Daryl at naisip na may masamang mangyayari kaya sumunod na lang siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lugar sa likod ng pormasayon at nakita nila ang isang kagubatan sa dulo nito. May paikot-ikot na landas sa kakahuyan. Pagdating nila, isang masasamang general na nagbabantay sa pasukan ng daanan ay kumuha ng puting pulbos sa kanyang katawan at idiniin ito sa lupa. Nakakunot ang noo ni Daryl habang pinagmamasdan ang eksena at bamulong sa kanyang puso. Anong ginagawa nila? Hindi ba sila nakakita ng ilang bakas ng pag-urong ng mga demonyo? Anong meron sa powder? Habang nagbubulungan siya sa kanyang puso, may sumunod na. Nangyari na ikinagulat ni Daryl. Napabuntong hininga siya. Mabilis na natunaw sa grabo ang pulbos na winisikan ng Fiend General. Sa isang kisap mata, maraming bakas ng paa ang lumitaw sa kalsada. Ang mga bakas ng paa ay umabot sa malayo. Malinaw, ito ang direksyon kung saan pinangunahan ng White Tiger King ang buong tribo ng demon sa kanilang pag-urong. Ano? Labis na natulala si Daryl sa kanyang nakita. Ano iyon? Ang kalsada sa kagubatan ay natatakpan ng graba, at walang bakas ng mga yapak. Gayunpaman, may paraan ang mga halimaw na iyon para lumabas ang mga yapak na iyon. Daryl, napangiti si Morticia nang mapansin niya ang pagtataka sa mukha ni Daryl at buong pagmamalaki niyang sinabi, siguro nagulat ka. Iyan ang revelation poison na ginawa ng mga fiend, at ito ay espesyal na ginagamit para sa pagsubaybay. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa direksyon kung saan umaabot ang mga yapak. Akala ng mga demonyong iyon ay makaka-address sila pagdating ng panahon at magiging ligtas sila. Ngunit hindi nila alam na gaano man sila kalayo sa pagtakas, hinding-hindi talaga sila makakatakas sa ating pagkakahawak. Nang matapos siyang magsalita, si Oliver, na sumunod sa kanila, ay nagsabi, hindi masama. Ang mga halimaw ay malalakas at kilala sa buong rehiyon ng Diyos.
Maya-maya, pag-isahin nila ang rehiyon ng Diyos. Ang Haring White Tiger ay hindi magkaroon ng pangitain upang makita iyon. Ngumiti si Oliver kay Morticia. Gayunpaman, katatapos lang niyang maglinis ng kanal, at may dumi siya sa buong katawan, na hindi naaayon sa kanyang pananalita. Mukha siyang nakakairita. Naadek ba siya sa pagiging Alapiers? Kumunot ang noo ni Daryl. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Morticia si Oliver. Inutusan niya ang mga masasamang general sa paligid niya. Dahil nahanap na natin ang mga bakas ng mga demonyo, dapat tayong umalis kaagad at maabyutan sila. Oo, kamahalan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, higit sa 100 masasamang general ang sunod-sunod na tumugon. Pagkatapos, tinipon nila ang kanilang mga nasasakupan at sumugod ng malalim sa kagubatan. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.